Yo, what's up mga tol? So ngayong araw magpapalit ako ng bearing ng gulong ko sa unahan kasi papansin ko kapag ka nagmamaneho ako, kahit na patag naman yung daanan o yung kalsada, medyo malikot yung manibela ko, tsaka konting lubak lang, grabe yung kalampag nung unahang parte ng motor ko, kaya napansin ko yung bearing ko may alog na pala, kaya pala ganun yung nararamdaman ko kapag ka nagmamaneho ako. Ayan, nakabili na ako ng pyesa. Ayan, ang brand name niya is NSK. Ang size nga pala nito mga tol is 6201. Yan yung code niya, 6201. Para matanggal natin yung gulong natin sa unahan, kailangan nating luwagan to para mahugot natin yung ating front wheel axle. Ito, para matanggal natin yung ating gulong. Tatanggalin lang natin to, mahuhugot na natin yung ating front wheel axle, tapos sasaluhin lang natin yung mga spacer nya, yan, para hindi na masyadong madumihan. Sa pagtanggal naman yan, gamit lang tayo nito. Kayo sa mga bahay nyo, kung ano yung mga available tools nyo, as long as sukat dun sa mga bolt o tornilyo na tatanggalin nyo, yan, pwede nyo gamitin yan. So ngayon, ang gamit ko kasi dito, meron akong socket dito. Ang size nito ay 19mm. Tapos gagamit tayo ng ratchet. Tapos doon naman sa kabilang side, yan, eto, pampigil lang, gamit tayo nito, open wrench. Pero kung meron kayong close range, mas maganda siguro para hindi mabilog. So ngayon kasi ito lang yung available na gamit ko ngayon dito. So siguro control na lang para hindi natin mabilog yung ating wheel axle. Ang size nito is 14mm. Etong nut nya dito sa kabila, ang size nito ay ito nga yung ating socket, 19mm. So tatanggalin lang natin to mga tol, tapos pakita ko sa inyo pagka natanggal na natin yung ating gulong. So ayan mga tol, natanggal natin yung gulong. Ayan, bali ito kasi yung mga spacer nun. Ayan, ito sa kabila. Ayan, ito. Hindi mo kayo malilito dyan kasi magkaiba ng size yan. Kahit naman mapagbaliktad nyo, hindi nyo rin may sasalpak yung gulong nyo kapag mali kayo ng kabit nitong mga spacer na to. So ayan, papalitan natin yung mga bearing na yan. Tatanggalin din natin to, ang oil seal nya, para ma-access natin yung bearing. So kung meron kayong proper tool like bearing puller para sa ganitong mga mags, mas maganda, siguro mas madali yung magagawa yung pagpapalit ng bearing. Since wala tayong ganun, pukpok method tayo. Gagamit tayo ng pang pukpok natin, pang sundot sa loob, para mahugot natin yung mga bearing. So papakita ko rin sa inyo mga tol kung paano gagawin natin dyan. So ayan mga tol, tatanggalin natin tong oil seal na to. Ayan, goma lang naman yan, kabilaan yan. Ayan, pakita ko sa inyo kung paano natin tatanggalin yan. Gamit lang tayo nito, or kung may mas maganda-ganda kayong flat screw, ayan, yan ang pang sikwat nyo dyan para matanggal yan. Dahan-dahanin nyo lang kasi baka madamage yung goma. Ayan, tanggal natin yung isa. Ito yung isa. Ayan, ano yun composition ng goma at saka plastic. So yan yung nagsisil sa grasa para hindi siya lumabas dun sa ating wheel axle. Dahil wala nga tayong bearing puller, pukpok method tayo mga tol. So gagamit ako nito. Yan, lumang T-wrench to na tinanggal ko yung hawakan nya para may pasok natin dun sa loob para matanggal natin siya. Sa pagtanggal ng bearing mga to, una nating tatanggalin yung dito sa may rotor disc, sa side ng rotor disc, kasi siya yung nakausli dun sa loob, siya yung mas madali nating matatanggal. So patong lang natin to dito sa kahoy. Yan, meron tayong patungan dito, dalawang kahoy, para wag ma-damage yung rotor disc natin.
Pasok natin itong ating pang sundot. Yan, sabay pukpok. Yan, sa pagpukpok mga tol, alternate yun side by side para pantay yung labas ng bearing natin. Tanggal na natin yung isa. Tapos meron yung spacer sa loob. Babalik natin ito mamaya pag nakabit na natin yung bearing. Kabilang side naman tayo. Tanggal na natin pareho. Yan lang kadali tanggalin mga tol. Tapos linisin na natin yung loob bago natin ikabit yung bago nating bearing. Ngayon mga tol, nalinis na natin yung loob ng ating mugs, yung paglalagyan ng ating bearing. So kabilaan yan, ito yung kabilang side. Ayan. Sa pagbabalik naman, uunahin natin lagyan itong sa kabilang side, yung katapat ng ating rotor disc. Sa pagtanggal nyo, yun yung huling yung tinanggal. Sa pagkakabit naman, yun yung una nating lalagyan para may pasok natin yung spacer sa loob. Kasi kapag inuna natin yung dun sa kabila, sa may rotor disc, baka hindi sumakto yung spacer kasi masikip naman dito, hindi natin may papasok yung spacer. Masikip tong side na to, kaya dito yung uunahin natin. Dito kasi natin isasalpak sa side ng rotor disc yung ating spacer. So pakita ko sa inyo mga tol, ito yung bago nating bearing. Kakabit natin sa gulong natin sa unahan. Yan mga tol, bago natin isalpak yung bearing, lagyan natin ng grasa. High temp na grasa, mas maganda kasi moving parts yan. Mas madali kasing matunaw yung hindi high temp na grasa. After nun, kakabit natin sa mugs natin. Sa pagkabit niyan mga tol, para hindi masira yung bearing natin dahil nga pukpok method ang gamit natin, gamit tayo ng socket medyo malaki, yung sakto dun sa sukat ng bearing, para pag pinalo natin, pantay yung puwersa niya ng pagbaon. Check nyo lang mga tol kung lumapat na ba yung bearing nyo sa loob. Yan, makikita nyo naman yan, yung pinakahangganan niya. Kapag may nakakapapa kayong espasyo dun sa loob, pukpukin nyo pa ulit para pumasok yung bearing nyo. Bago natin ilagay yung huling bearing, yan, lalagay na natin tong spacer. Mas maganda siguro grasahan nyo mga tol. So yun mga tol, after nyong malagyan ng grasa yung bushing, pasok nyo sa loob, tapos pasok natin yung bago nating bearing. So yun nga pala mga tol, kapag bibili kayo ng bearing, maganda siguro i-assure nyo na merong oil seal dito. Kasi dagdag nga yun sa protection ng bearing natin para hindi agad pasukin ng tubig in case man na umuulan or nilusong nyo sa baha yung motor nyo. Dagdag protection yan para hindi pasukin agad ng tubig yung bearing natin sa gulong. So nabili ko kasi walang oil seal pero pwede na to. Meron namang oil seal mismo yung mugs natin. Dagdagan na lang natin ng grasa para dagdag protection na rin sa bearing. So ayun mga tol, gaya nung kanina, pukpok method tayo. After nyan mga tol, mararamdaman nyo naman yun kung sakto na yung lubog ng bearing nyo dahil meron nga tayong bushing sa loob. Kapag sa pagpukpok nyo, naramdaman yung nakalapat na siya dun sa bushing, goods na yon. Tapos lalagyan natin ng grasa ulit yung outer part ng bearing bago natin ilagay yung ating oil seal. Ayan, ulit mga tol sa paggamit ng grasa, mas maganda kung high temp. Kasi yung gulong natin, rotating object yan, moving parts yung gulong natin. Kaya mas maganda kung high temp ang gagamitin yung grasa para matagal ang buhay ng bearing natin. Kabilaan mga tol, lagyan nyo ng grasa. After nyo malagyan ng grasa, kabit nyo yung oil seal nyo. Ito yung
tinanggal nating oil seal kanina. Balik natin yung oil seal. Press nyo lang para pumasok. Kabila naman. Tapos yung mga sobrang grasa na naipahid nyo sa labas ng butas, punas-punasan nyo lang para malinis yung labas ng ating wheel axle mamaya pagkabit natin. So ayun mga tol, kabit na natin yung gulong natin. Yan. Tapos kakabit natin yung spacer. Yan, spacer natin dito. Tapos yung spacer natin sa kabilang side. Pasok nyo yung rotor disc dun sa caliper. Pag napasok nyo na, tapat nyo lang yung front shock nyo. Tapos tusok natin yung wheel axle. Yan. Yung kayang-kaya kahit mag-isa lang. Kahit wala kayong katulong mga tol, kayang-kaya nyong gawin yan. Madali lang naman yan. Kaya naman natin gawin. Bakit hindi, diba? Although kakain siya ng oras, pero kung marami ka namang time at isa ka sa mga kagaya ko na maglulupa lang, kaya naman natin gawin bakit pa natin ipapagawa sa iba. So balik natin yung nut. Tapos yung gamit na pinantanggal natin kanina, 14mm dun sa kabilang side, pang pigil lang. Tapos dito 19mm, tamang higpit lang, mararamdaman nyo naman yon. Pero kung meron kayong torque wrench at naseset yung torque nung wrench nyo, mas maganda yon para sakto talaga yung higpit na may bibigay nung wrench nyo dun sa mga tornilyo natin. Okay na siguro yan mga tol. Sa mga na-encounter na dyan na kapag ka nagmamaneho kayo parang magalaw yung gulong nyo, parang laging flat, kahit na straight yung kalsada para kayong laging nalulubak, medyo mabibrate yung manibela. Check nyo yung mga gulong nyo, baka bearing lang yung problema. Kung hindi man yun, baka yung bearing natin dito sa leeg ng motor. So check nyo rin, mararamdaman nyo naman yan kapag ka nagmamaneho na kayo. So sa pagpapalit naman ng bearing mga tol, yun, ganun lang kadali. So sa mga magpapalit dyan, try nyo mga tol, ganun lang kadali magpalit ng bearing. Yun lang siguro para sa ngayon. Ride safe sa ating lahat. Peace.